Live yan. Gusto mo, ma'am? Ayan. Ayan. Live yan, no? Kaya dito pa lang, habang ako yung nagtutok, dapat maganda ng mga ngiti ninyo. No? Kasi, ayaw ko na nag-attend ka ng PIDOS, nakasimangot, no? Malalim yung iniisip, nakatingin sa speaker, tango ng tango, pero yung mind, wala naman talaga sa speaker. Yung sa isipan, yung isipan nasa labas, tumatango, pero ang nasa isipan, bilisan nyo. Kasi kanina pa kami dito, gutom na kami. Tama? Ngayon, sabi niyo ba? Oo nga. Pero, yung part mo, para sa ano naman yan? No? Okay. Malalaman niyo mamaya. Pero mas maganda, ako yung magpapakilala ng totoo. Mas maganda ako yung magpakilala. No, sir, no? Mas maganda, ako yung magpakilala sa inyo lahat. Kasi baka mamaya, yung sinabi sa inyo na pangalan, hindi totoo yun. No? Kumplito pa. Mayroon pang apelido. Diba, sir? Ayaw, sir, kamusta ka dyan? Okay ka lang dyan? Saan ka, sir, ngayon, sir? Mindanao? Mayroon na sa sa tawag dito, sa online. Okay? So, gusto nyo malaman pangalan ko? Yung totoo? Okay. Yan. Titingnan naman. Diyan, parang hindi gaanong makuha yan. Pero okay lang. Silip na lang kayo mamaya, ma'am. Kung gusto nyo makita kayo dyan. Okay, pangalan ko by the way, Mrs. Sam Carbosa, na nami pa PIDOS, Manigang Saturday. Nandito rin po kami, ang iba nagtatanong Mrs. Sam, ba't kaya nandito kami sa lahat ng ang iba nagtatanong Mrs. Sam, ano naman ang mga services na yan? Ang lagi kong kasagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa ating pagbabalik. Sir, mabilis ba mabagal? Mabilis. Oo. Anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Ma'am. Demonstrate mo nga. Okay, grabe. Sir, sinsya ka na ha? At least nandiyan ka naman dyan sa bahay lang naman yata. Si Sir, no? Okay, pangalan ko Sam. No? Sam. Dati kasi, nung sa probinsya ako, parang napangit pakinggan ang pangalan ko, Samuel. Pero pagdating ng Manila, siyempre kunting level up naman. Pinaganda ko lang, Sam. Okay. So, ayan. Ikaw, ma'am, anong pangalan mo? Ano pangalan? Pinot ako. Aba. Parang ibang busis mo. Step. Iba yung step ako. Paggabi o umaga? Pwede. Mapatanghali, pwede pa. Hoy! Ano pangalan niyo po? Bella. Bella. Okay. Bella po. Okay! Ma'am Bella. So, okay. Sa panggabi yan. Pag umaga, Billy. Billy. Billy mo. Malaki. Kaya pala. Okay. Basta yung itong pangalan mo na yun. Sangka po. Sana. Pag nagbabalita, kung tinanong mo sa mga ito ang ayos nyo. Sabi na po sa kanang very good sa pagbabalita. So, ako yun sa amin. Sam Carbosa. Okay. Sam Carbosa ng Amipa PIDOS. Wow. Welcome sa inyong lahat ha. At least walang inantok, no? Kanina habang nakatayo, nakapo dyan ako sa likod. Ang iba nakatayo. Dito si Mr. Pong nakatayo. Sabi niyo. Diba? Pero sa part 2, hindi mo maramdaman yan. Bakit? Lahat kayong antok, gising. Lahat kayong busog. Gutom. Lahat kayong gutom. Mabubusog. No? Pag-uwi, yan. Masaya ka kasi busog ka na. Nang ano? Anin. Okay! Di man kayo nakapangangalian pa. Ang importante yung mahalaga. Napakalang pag-usapan natin ngayon. Magtatanong ako, sino mga first-timers? Tayo sa mga first-timers. 15. Ex-abroad. 16. Sabi na, ang bilis mo. And then sa totoo lang, mas marami yung mga first-timers kasi ex-abroad. Pero hindi pa kayo magtataka, bakit kukunti na lang mga ex-abroad? Sabi ng iba, minsan dito sa akin, sir, siguro, ubos na. No? Hindi na umuwi. Ang iba, sabi, siguro nadala na. No? Hindi natin alam kung bakit hindi sila bumalik. Ang iba siguro, masinso na, nagkaroon ng puhunan.
Kaya hindi na bumabalik, no? Kasi bakit? Magtatanong lang, mga ex-abroad, isigaw nyo yung totoong naramdaman mo. Sumagot ka ng pinakamalakas, ex-abroad. Dapat marinig ng mga first-timers yung katotohanan. Ex-abroad, masarap ba buhay? OFW o hindi? Masarap mahirap. Ang tanong, lahat dapat sumabay, hindi na mag-isa. Yung totoong buhay, OFW. Isang sagot lang, either masarap o hindi lang. Diretsahan na, yung totoo. Masarap buhay, OFW o hindi? Hindi. Anong mas marami? Yung sumagot, hindi. Inulit niya. Kaya kanina sabi niya, masarap na parang ano. Sir, masarap kasi. Masarap pag mabait ang amo. Okay, yan ang gusto ko marinig. Pero, kaya lang, medyo iba. Pagdating doon, no? Iba. Dito, ano ka? Free ka sa lahat ng mga gawain mo, anong gusto mo, no? Ano ka? Wala kang problema pagdating sa labas ng bansa, kontrolado ka. Tama? Ay kontrolado ka sa lahat ng galaw mo. Masarap ang buhay mo? Hindi. Kinukontrol ka lahat ng galaw mo. Hindi ka lang magpasyal-pasyal. Kasi yan ay naayon sa batas na pinirmahan mo sa kontrata. Dito kanina, sinabi ni Mr. Bong, di ba? Lahat dapat ay may susunod. Dapat mo nang bawal doon, huwag mong gawin. No? Kasi iba ang batas doon. Iba ang batas dito. Tandaan, ulitin ko, iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Kaya kung ano lang ang dapat mong gawin, yun ang gawin mo doon. Kaya ka pumirma ng kontrata eh. Legal na proseso. Pumirma ka ng tinatawag na bilateral agreement. Ano yun? Yung kontrata na pinirmahan ni Bago Manis. May higpit yan na ipinagpapatupad sa lahat ng ahensya ng bibliya, hindi lang sa Pilipinas, hanggang pagdating sa labas ng bansa. Bakit? Pag yan ay pinayulit mo, tapos ka. No? Isang pagkakamali mo lang at na puna ng employer mo, pwede kang bubutasan nila. Maging kadahilanan na ikaw pwede kang i-terminate. No? Magreklamo ka, payaw-yaw ka lang sa trabaho. Di ba? Tapos, lagi kang late sa pasok. Tapos, yung yung tinatawag, malinggiling, no? Ipinagbabawal yan doon. Yung away ka, sumali ka sa gulo, bawal yun. No? Ang dami pinagbabawal doon. Yung magtitinda ka ng, dati may sideline ka sa Pilipinas, alak, no? Kung ano, sigarilyo. Pagdating doon, hindi mo na magawa. Pag ginawa mo, kasi nang hinayang ka eh. Sayang sa Pilipinas, may sideline ako. Gawin ko kaya dito. Tapos iinom ka parang alak. Di ba? Sabing bawal, ginagawa. Pag nahuli, kulong. Kaya may nagsabi sa akin, sir, tulungan niyo ng mga anak ko, sir. Bakit, ma'am? Alak naman ang hawak-hawak noon eh. Pero nahuli siya. Hawak lang yun, hindi pa iniinom. Nakulong na. Pero, hindi pa nainom yun, kulong na. E paano kung nahuli kang nag-inom? Ay iba, gumagawa pa lang ng alak. Nabanggit kanina. Hindi, no? Yung sa lady, di ba? Grapes, ng mga ex-abroad. Yan. Gumagawa talaga ng paraan para makainom lang. No? Yan, pag nahuli ka, kulong ka rin. Pero, dapat yan ang tandaan. Sabi ng iba, ang dami ko palang dapat iwasan pagdating sa labas ng bansa. O yung sasama ka sa isang babae, o yun, opposite sex, magsama kayo, bawal po yun. Pag tumingin ka, eye to eye, bawal din yun. Nasabi kanina? Hindi. Bakit ko kabisado yun? Part ko rin yun eh. Accredited din ako ng UWA, signatory din ng PIDOS. No? Accredited din ako. Mas una ako yung Mr. Bong. At saka mga nag-picture dito. Pero ang part ko iba ngayon. Welfare assistance just in case of emergency. Yung emergency, sabi niya, may nagwawang-wang, emergency yun. Okay? Kaya ako nandito just in case of emergency. Ang nakakalungkot ngayon, may narinig pa kayong balita
kumakalat sa social media, nakakalungkot, nakakatakot, nakakakilabot. Bakit? Ang OFW, babae. Nakita nyo? Napanood nyo? Yung sa bote, sir. Yes. Yung sa buti, no? Yan. Ha? Diyan daw yun, sir. Diyan, hindi Pilipina. Mabuti Daw naman. yun, sir. Pero dapat huwag mangyari sa mga katulad natin na hindi ng mga Pilipino ha. Yung actually, ipinorward lang sa atin ng isang advocate sa labas ng bansa. Kasi ito'y matagal na tumutulong. Pinorward lang, tapos yung pinorward, pinanood ko sabi sa atin, sir, pakitulungan. Sana malaman natin kung anong detail, pinaka-detalye niyan. Tinignan ko, ano lang naman parang ano lang, wala. Ito sa buhat pang babae. Mahaba yung biguti ng lalaki. Ayan. Okay. Yan. Tatlo. Yun pala, nabalitaan ko, may tumawag sa akin sa Davao, sa Cebu. Sabi sa akin, sir, nakipag-meet pa rin yan sa asawa ng babae. Nung makipag-meet, mag-text, tumawag, at chat lang, chat. Nakipag-meet sa isang lugar, tapos nung sa isang lugar na-corner na siya. Yun pala, frame up pala. Nahuli. Eh, nung yung babae, nakakulay-pulang damit. No? So yun, ang ginawa sa kanya. Kaya, nakakatakot, nakakakilabot. Huwag naman sana mangyari sa inyo ng mga OFWs. Ingat kayo. Napaka-delikado pagdating sa labas ng bansa. Napaka-delikado po. Ang problema, pagdating doon, walang pinipili. Kaya kung bakit nagtatanong ako, masarap ba buhay OFW? Hindi. Sabi ng kadalasan dito, hindi. Bakit hindi? Ang problema sa labas ng bansa, walang pinipili. Mapababa o lalaki. Ano mang profession mo, ano mang position mo, no? Talagang pag nagka-problema, talagang problema yan. Kaya dapat magiging handa lagi yung mga OFWs. Kaya ako nandito, just in case of emergency. No? Sinabi ng iba, hindi masarap. Okay. Ngayon magtatanong ako, sinong ex-abroad dito? Na umabot na ng 20 years sa labas ng bansa, ex-abroad. 20 years. Thank you, sir. 20 years. Sir, kamusta naman yung pag-abroad mo naman? Okay naman. Nakapag-ipon ka naman. May nagiging karanasan ka ba sa labas ng bansa? Magtatanong si sir, anong karanasan? Kasi mayroong good experience at may bad experience. Sino mag-abroad ka, makapag-pundar ka naman. Anong mag-pundar mo, sir? Ano naman? Baka maraming asawa ka rin. Ang lupit mo. Ang sabi ko na pundar mo. Tapos ano pa? Bahay, lupa, may sasakyan. Mabuti naman po, sir. Okay, sir, wala ka bang nagiging karanasan na yung hindi maganda? Yung pinahirapan ka? Wala naman po. Okay. Sa construction. Okay. Sa construction na, hindi sa contraction na. Okay, sir. Ngayon, kasi ano ko, sir, ano trabaho mo sa aming contraction? Construction. Okay! Ngayon, sir, nung umalis ka noon, nagpidos ka rin. Yes, sir. Saan ka nagpidos noon? Unang alis mo. Hindi mo na kasi. Nakita mo ba? 1995. Nakita mo ba ako doon, sir? Hindi mo ako nakita doon. Hindi mo ako nakita doon. Hindi mo tandaan. Ibig sabihin, hindi mo nakita. Hindi mo ako nakita doon. Okay. Talagang hindi mo ako nakita doon. Kasi wala naman talaga ako doon. Nakita mo lang ako ngayon kasi nandito ako ngayon. Sir! May problema sa mga ex-abroad. Pasalamat kayo. Mayroong naging karanasan doon. May ilang buwan na nagtatrabaho pero hirap pa rin. No? Ang daming encounter ng mga problems pero hindi na alam kung ano dapat gawin. Yun ang pinaka-problema, di ba?
na-memorize na ang module kanina, pero paano kung nagka-problema ka, ano ang dapat mong gawin? Pinicturan mo ka kanina yung modules, tapos yung doon pa yung mga hotlines ng uwa, pinicturan mo na. Ang tanong, magawa mo ba pag-oras na nagka-problema ka? Hindi. At alam mo ba kung sino ang makakausap mo doon? Hindi rin. Mabait ba kung masungit? No? Yung pagdayan mo ng number. Maraming nagbibigay ng number, hindi ko sinabi ko ba? Maraming nagbibigay ng number, pero pag tinawagan mo, ang marinig mo na lang, the number you dial is either unattended or out of the correct area. Please try call later. Gusto mo bang mangyari sa'yo na nagka-problema ka na doon, pagkatapos tatawag ka na tatawag dito sa Pilipinas, wala kang mapunta. Gusto niyo ba yan? Hindi. Gusto niyo bang umuwi ng Pilipinas sa tagumpay? Taas yung mga kamay. Taas yung mga kamay. Thank you. Gusto niyo bang umuwi ng Pilipinas, may dalang pera sa pamilya? Taas yung mga kamay. Gusto niyo bang may mapunta kayo anytime, katulad ng nangyari sa inyo na ginawa mo, pero hindi mo magawa-gawa, hindi mo mapunta, hihingi ka ng saklulo, pero hindi mo punta. Gusto niyo bang mangyari ngayon na pag tinawagan niyo, may mapunta kayo agad? Gusto niyo ba? Taas yung mga kamay. Thank you. Gusto niyo malaman kung anong number? Yes. Ang number niyan, 0948-0939-70, 0963-513-5480. Kopya? Wala. O kaya, bibigyan ko mamaya. Pero kamusta naman ang inyong pakiramdaman ngayon? Pakiramdam ngayon. After ni Mr. Bong, alam ko, pakiramdam nyo, kung naramdaman nyo, 100% na yung excitement nyo. Tama? Yes. Kasi, after magpidos, talagang flight nyo na. Tama? Flight na na. Okay, ang tanong, sure na ba na kayo ay makalis na? Hindi pa. Yan ang sinasabi ko. Sabi ni Sir, hindi pa. Sabi ng mga first timers, ha? Pinagpigos na tayo, wala pa pa. Okay, gusto nyo malaman, mga first timers, dapat, bago ka pumasok sa larangan ng, no? Pag-abroad, no? Pagiging buhay po, alam mo, at pinasukan mo. Bakit? Lahat yan may batas na dapat sundin. Magtatanungan, sino ang pasaya ng tatatasin mo? Wala pa? Sino ang nakapag-sign na? Sus na po. Ayon sa batas, sana kung 100% ang excitement mo, sana hindi mo mababawasan. Ngayon, kasi tuwing may nangyari sa iyo, may bawas yan ng 20%. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos dapat siya kapag sign na ng kontrata. Sabi nito, patay na. Dapat nakapag-sign na ng kontrata. Then after ng magpidos, dapat 3 to 5 years ay flight na. Sabi ko ba, ganun ba? Yes. Kasi bakit? Yan ang nasa batas. Kaya kung nangyari sa'yo, bawasan ng 20% yung excitement mo. Dapat nakapag-sign ka na ng kontrata at dapat, no? Mula nag-apply ka ng visa 60 to 90 days prior, dapat nakaalis ka na. Sabi ba, 60 to 90 days? Bakit kami 10 months na? Hindi ko nakaalis. That is a big problem. May nangyari sa'yo, ang natin 20% ang mababawas doon sa excitement mo. Ang natira is 60%. At dapat, bakit ka makalis? Kasi hindi ka lang magpigos, no? Nakapag-sign ng kontrata, ang ganun magbayad ng placement fee. Tama sir? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent o 1 month salary. Sabi ba, 1 month salary. Another 20% ang mababawas doon. Ang natira is 40%. At dapat mayroong kaukulang resibo. Sabi rin ba, resibo. Bakit namin wala? Normal lang yun. Another 20% ang mababawas. Ang natira is 20%. At pag nagbayad ka sa lugar, Jollibee, Chowking, Maximum Hotel o restaurant, wala sa nabanggit ko na rin. Wala ko sa nabanggit ko na rin dapat sa loob ng agency at hindi sa bahay. Sabi nila, paano yun? Lahat ang nangyari sa atin. Hindi sabihin, may problema ka.
that is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Enforcement of 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang criminal na nakalaya sa batas na yan na delictable offense. Kaya dapat, pag nangyari mo sa'yo, ngayon, hindi alam ng agency niyo, kaya magkakabalik ng tagal mo na hindi pa rin makaalis. May ibig sabihin na talaga. No? I-inform ng inyong agency, huwag awayin agency kung bakit natagalan ka. Baka matagal ka na sa labas, kahit pag-usap yan sa mga hindi naman talaga totoong taga-agency, nire-refer ka lang doon, tapos hingihan ka lang ng ganito, ingat ka, gumagamit ka ng pangalan ng agency. No? Nangyari sa inyo, i-inform ng agency para hindi naman sila madamay sa problema ninyo. Okay? Kasi hindi manalit na problema yun. Nakakabigat na problema yun. Ang pinag nga, inatake. Magaling mong salita, may sinabi to, you are violated, sabi to, of Republic Act 8042 permanent. Nabiktima niya, ilan? 150 OFWs, seafarers, as ka mga nurses underworld, no? Fresh graduate, dinali ng 150,000 each, no? Papuntang Canada. Kininag ang opportunity, makapagtrabaho kas, yung cleaner, basta sumahod lang ng 100,000. Pero hindi naman para totoo. In short, yung Colonel, na-retire at ipagtulungan sa aking ito. Hindi, sabi ko, Colonel, lahat ng mga benepisyo maaaring mawawala sa iyo at makukulong ko pang araw ang buhay kasama sa inyo. Make sure, nakipagtulungan. Kaya, so, malaya siya ngayon. Kahit pa paano, wala siyang problema. Pinalik ang pera. 150 or 150. Kaya ingat po mga guys. Hanggang pagdating sa pasamasa, maraming may problema. Anong gagawin mo? Mga pagbabago, lahat ng pagbabago, i-inform ang inyong agency. Okay? Pag nahirapan kayo pumunta sa inyong agency, tandaan na, i-inform ang inyong agency, sabihin kung ano ito, huwag magsisimuli. No? Pag medyo nahirapan kayo, yung sinabi ko kanina ng number, yun po ang pwedeng kontakin niyo. Yung 0948-093-9970. Sino ang maka-text at makausap niyo sa number niyan? Walang iba, kundi ako. Gusto ko ang number? Yes, sir. Mamaya, ibibigay ko sa inyo po yan. Mr. Sam, gaano ka totoo yung sinasabi mo? Ganito siya. Ang purpose, pag ako nakontak nyo, ako mag-inform sa inyong agency. Malinaw? Para maiwasan na yung problema mo, kung saan-saan nakarating, akala mo magagaling, yung sinumbungan mo, yun pala, ang bagsak. Later, bagsak pa rin sa akin. Bagsak sa abogado. Magbabayad ka sa abogado. Manalo o matalo, magbabayad kayo ng libo-libo. Pati pamilya, apektado. Ay kayo lang ang inasahan ng pamilya. Tama? Dito, pag ako kumausap, diplomatic way, pag-iusapan na maayos, mapabilis ang paglutas ng problema, nasalit na sa problema, ipabayad sa mga Tagalog-Lusis na dito mabilisan at kagandahan, libre at lifetime ang servisyo. Ayos ba? Ano gusto mo? Libre o life? O libre o may bayad? Libre. Gusto mo libre man? Ganon po! Okay. Bawal sa sakit sa ulo ng inyong agency. Bawal sa sakit ng inyong mga ulo at saka sa inyong pamilya. Ayos ba? Mr. Sam, gaano ka totoo? Nanonood ba kayo ng YouTube? Mga YouTube? Buksan nyo ang Kaagapay, Space, ACTV. I-search nyo sa inyong mga YouTube channel. Sa YouTube. I-search nyo Kaagapay, tapos Space, Kaagapay, Space, ACTV. What's up is letter S, Sierra, Charlie, Tango, Victory. Sam Carbaosa, True, Blood. Kaya hindi television. Sam Carbaosa yan, True Blood. Kaagapay, Space, ACTV. Magkikita niyo kasalamin kulay itim. No? Nakasumbrero, kulay itim na parang kawaboy. Walang iba kundi ako yan. Nakita niyo? Nakita niyo na? Oo. Kaagapay, Space, ACTV. Ayan, ayan naman. Ipakita niyo, itaas niyo kung nakita niyo sa mga nakita na. Nandyan, sa mga dita. Ayan. Halos, nandyan na lahat. Nandyan. Okay, yan. Pag nakita niyo, wala kayong ibang gagawin, kundi i-subscribe niyo. Bakit? Lahat ng sinasabi ko, dyan yung mapapanood. Pati mga mukha nyo ngayon dito, pagdating sa labas ng masa, mapapanood nyo na. Ayos ba?
may libangan kayo, oras na may problema, malungkot ka, no? No? Doon, dinanas kong gutom dito, masubra pa pala doon. Tapos, buksan mo lang ang channel ko. Pag pinanood mo, mawala yung problema at lungkot mo, di ba? Tapos, ang gawin mo, hi, this is mag-shout out naman dyan. Okay, nandyan po lahat makikita. Sir, ayos ka ba dyan, sir? Ayos ka lang dyan? Ayos ka lang, sir? Okay. Makikita nyo na, di ba? Yes. Sa kailaliman yan. Nandun po